Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, June 30, 2025. Ngayong araw, pagtuunan natin ng pansin ang low pressure area na patuloy na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May pagbabago ba sa direksyon nito? Posible ba itong maging bagyo? At gaano kalawak ang epekto ng southwest monsoon sa bansa ngayong araw? Para sa tuloy-tuloy na updates sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ayon sa datos mula sa Pag-asa ngayong umaga, ang nasabing low pressure area ay matatagpuan sa layong 1,230 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Hindi pa ito ganap na bagyo pero ito ay nagpapalakas ng southwest monsoon na siyang may direktang epekto sa ating panahon. Dahil dito, narito ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Sa mga rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorm. Ito ay dulot ng trough or extension ng LPA. Babala po sa mga nakatira sa mabababang lugar at gilid ng bundok. May posibilidad ng pagbaha at landslide lalo na kapag umabot sa malalakas na buhos ng ulan. Samantala sa Metro Manila, buong Mindanao, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at sa iba pang bahagi ng Visayas, maulap din ang panahon na may mga pag-ulan at thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang southwest monsoon na patuloy na hinahatak ng LPA. Kaya kung may lakad kayo ngayong araw, mainam na magdala ng payong at laging maging alerto sa pagbaha. Sa iba pang bahagi ng Luzon na hindi gaanong apektado ng southwest monsoon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies. May mga isolated thunderstorms pa rin, lalo na sa hapon o gabi. Kahit panandalian lang ang mga ito, delikado pa rin sa mga lugar na mabilis bahain. Ngayon, tingnan naman natin ang galaw ng LPA batay sa mga international forecast models. Ayon sa European model, paakyat ang tinutumbok ng LPA, north or northeast. Ibig sabihin, habang lumalapit ito sa bansa, malaki ang tsansa na hindi ito dadaan sa ating kalupaan. Sa halip, posibleng lumihis ito palayo at patungong Pacific o Japan area. Parehong obserbasyon rin ang makikita sa GFS model. Nakikita nilang posibleng maging tropical depression ito sa loob ng linggo, pero sa ngayon ay walang indikasyon na ito ay magla-landfall. Pero huwag tayong mag-relax agad. Kahit hindi ito tumama, patuloy itong magpapalakas sa southwest monsoon. At dahil pinalalakas ng LPA ang southwest monsoon, asahan ang mga sunod-sunod na ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang Luzon at Visayas. Mainam na maghanda tayo para sa mga biglaang pagbaha at thunderstorm activity sa mga susunod na araw. Bagamat may konsensus ang mga modelo na hindi tatama ang LPA sa lupa, hindi pa rin natin masasabi ng tiyak ang magiging kilos nito. Ang mga ganitong sistema ay mabilis magbago ng galaw depende sa ibang kalapit na weather systems, kaya't mahalagang manatiling nakatutok sa mga opisyal na ulat ng Pag-asa at syempre dito sa ating channel para sa mga mas detalyado at updated na forecast. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtitiwala. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong panahon.